Lalo naman yung music na. So marami raw nagpahugas ng plato sa iyo ngayon. Ayun na nga. Ano kaya kung maghugas ako ng pinggan tapos meron ako mga diamonds, di ba? May masabi na naman sila. Ganun. Nabash niya ang daughter mo tuloy. Na parang pinabab... Kasi di ba pinapaula niya yung lyrics ng kanta niya sa akin. Kasi hindi naman yung planado. Bigla na lang na-ambush ako habang naghuhugas ng pinggan. Wala naman kami katulong or helper sa bahay. Kaya galing ako sa show noon, nag-event kami sa St. Luke's yata noon. Tapos, syempre, ganoon ako talaga kahit sa Amerika. Pagkababa ng kotse, hindi mo na ako magtatanggal ng mga makeup, hindi na ako nakapagbihis. So, diretso sa kusina, hugas agad ng pinggan ko, ano man yung naiwanan ko. So, hindi yun first time at hindi sinadya? Ay, hindi. Hindi pinagplanuhan yun. Talagang organic. So, ginagawa mo talaga yun pagkagaling ka sa work? And I'm sure maraming mga working moms ang nakaka-relate. Kasi, diba, kasi syempre naman, gusto kong maglinis na ng katawan, magtanggal ng makeup. Pag yung tapos na lahat ng gawain ko, tsaka ako aakyat, diba? Para hindi na ako pagpapawisan pa ulit. So, gano'n. Na-bus, pareho kayo eh. Alam mo, sa totoo lang, ewan ko yung mga taong nakakakilala sa akin, matagal ako bago ko maasar talaga ng bonggang-bongga. Isa ako sa mga deadma talaga. So, pag sumasagot ako na gano'n, hindi ibig sabihin na pipikon ako. Parang, gano'n, gusto mo maglaro? Laro tayo. Gano'n lang. Pero, parang inano ko lang, sinabihan ko lang din siya, in-explain ko lang. Kaya, parang biniro-biro ko pa nga na okay na ba sa yung explanation ko? Malinaw na ba? So, ganun lang. Mas ang dami na nag-comment. Pero hindi naman yun, seryoso na parang... Kasi, Jess, nakilala ka namin, Jess, ha? Dalaga ka pa, di ba? Hindi pa nga kayo ni Ding Dong. Pero ito ngayon. Ito na. Tapos parang napapagkamalan kayo, parang magkapatid lang kayo. Ayun na pagkakamalang kayo magkapatid. Ano masasabi ko? Siyempre na, maka-flattered naman ako. Siyempre maka-compare naman ako. Sa napakagandang aking guys. Yun lang naman, siyempre. Natutuwa din naman ako. Tsaka, ang masasabi ko talaga, depende sa tumitingin. Pagdating sa kung sino yung kamukha ko. Pressured ka ba? Pero wait lang, balikan ko yung yung pangbabash yung sa paghugas ng plato. Sa'yo, ang binash sa'yo because... Ang binash po sa akin, well, nung una po, hindi ko po siya nabasa kasi alam ko po sa Facebook po yun. Pero saka na lang nung nabasa ko na lang po sa internet ko, sa article po na, yun nga, sinasabi po na hindi ako naghuhugas ng pinggan. Pero ang katotohanan niya, naghuhugas ako ng pinggan. ano po kami? Salitan po siguro, depende po sa kasi na din po yung easy sa pagkakataon ngayon. And ako naman, thankful naman din po ako na yung nanay ko po. Very nurturing siya na, gaya ng sinasabi niya palagi sa akin, parang it brings her joy to serve not only me, but my dad as well, yung pamilya po namin. So, yun, kinukwento ko lang sa kanila na naghuhugas naman din naman ako ng pinggan. Hindi ka spoiled brat na parang tamad-tamaran. Hindi, ikaw ang spoiled brat. So, ibig sabihin, ikaw doon. Aside from paghugas ng pinggan, naglilinis din siya ng bahay. Ay, sino ba? Ay, si Jada, oo. Kasi naman, syempre tumira kami sa Amerika, sanay kami sa gawaing bahay. Pati magtapon ng basura and all. Hanggang ngayon, sa bahay namin, ako naglalaba talaga. Kasi mas gusto ko na ako naglo-laundry kasi nga may mga damit na very critical na kailangan nilalagyan mo pa ng net, ng laundry net, merong pang hand wash, merong ano. So, mas gusto ko na ako nag-handle. Ang controversial yung dalawa, no? Magkasunod ang controversy sa inyo. Ayaw namin ng mga ganun. Anong nafe-feel niya about that? Parang magkasunod pa after niya, ikaw naman, tapos damay pa rin siya. Wala, ganun lang siguro talagang live. Pero hindi naman namin hinihingi yung mga ganun-ganun. Alam mo naman ako, tahimik lang. Kaya natin ng mga ganun-ganun. Pero sa marami lang shows yun, pero yung mga bali-balita, hindi natin hinahanap. Siya yung nasa controversy, anong nararamdaman bilang nanay? Well, ganun talaga. Nasa showbiz ka eh. So, nasa show business ka, so natural lang na meron talaga na darating yung mga pagkakataon na ganyan. Basta, kapag tinanong ka naman ng maayos,
tatanungin ka ni Nanay Christy, tatanungin ka ni Tito Boy ng maayos. O, sagutin mo rin ng maayos, di ba? Walang Oo. paligoy-ligoy. Tsaka, ikaw, Walang showbiz. matagal na tayo magkaibigan. Oo nga, alam ko. Alam mo na, Malapit hindi ako ang Mother's itsisera. Day. Anong message mo para sa kanya ngayong Mother's Day? Ako naman, everyday sinasabi ko rin sa kanya kung gano'n ko siya kamahal. And syempre ako, siguro bilang anak, tapos habang lumalaki ako at mas nagkakaroon na din ako ng wisdom sa buhay dahil sa mga experiences ko, parang mas lalo ko siyang binanghahalagaan bilang nanay. Kasi pagdating ng mga challenges sa buhay ko, masasabi ko talaga na parang sinusuportahan niya ako at ginagabayan niya sa mga decision ko sa buhay. And I feel like I owe it to my parents to the way that I handle certain situations. And paano niya ako pinalaki and how to, I guess, siguro yung saying na have grace under pressure. Natutunan ko din yun sa kanya, sa tatay ko na din. So, sobrang grateful lang talaga ako na siguro cheesy man pakinggan, but I really do have the best mom in the world. Kaya sa araw na araw siya magsalita. Araw na araw siya magsalita. Tinuro mo ba ito sa kanya? Kahit sino kaya niya kausapin. Oh, no. Pero ikaw, anong advice mo kay Jada when it comes to choosing friends in showbiz? Katulad na lagi ko sinasabi sa kanya na, well, kahit hindi naman friends sa show business, basta yung mga taong salamuha niya. Hindi lahat ng tao talaga na mabait ay mabuti. So, kailangan maging mapanuri ka, mag-iingat ka rin. Kasi mahirap yung itiwala ka basta-basta. Kilalanin mo muna maigi yung tao. And hindi ka walan kung wala kang masyadong sobra-sobrang mga kaibigan. Basta meron ka lang mga ilan na alam mong totoo sa'yo, okay na yun. Ikaw ba may trauma ka sa friendship? Trauma? Siguro po kung di naman sobrang parang trauma, siguro mas natuto lang po talaga ako sa mga experiences ko at hindi lang sa isang tao. Pero I think being in showbiz in general, parang marami din na talaga akong natutunan, marami din akong natutunan at siguro nakuha ang mga wisdom din galing sa mga experiences na yon. And ako personally, depende kasi kung paano mo siya titingnan. Kesa na tingnan ko siya as trauma, parang in the end, para sa akin parang I come out smarter naman. Parang at least, alam mo yun, parang ganun talaga yung buhay, nangyayari ang mga hindi ka nais-nais. Pero wala, yung saying na you have to roll with the punches, ganun lang talaga. And ako naman, hindi naman, pagdating sa konsepto ng friendship and everything like that, basta sa akin na pag nakikipagkaibigan ako sa isang tao, I really just, try to be the most genuine I can be. Kasi ganun po ako laki, tsaka ganun po ako bilang tao. Parang sa akin kasi, gets ko naman po yung kung paano ang industriya. Kailangan mo makisama kahit kanino, ganun naman talaga yun. Pero sa akin kasi pag nagkaroon po ako ng mga parang tinuturing kong kaibigan, I really try to stick with it no matter what. Hanggang sa, pero ang na-realize ko din, may hangganan na ang lahat. Kailangan mo mag-set din ng boundaries para sa sarili mo. Dapat, may respeto ka din sa sarili mo na what you tolerate pagdating sa mga friendship. Ikaw, hindi ka possessive sa friends? Hindi po. Para sa akin kasi po, parang bilang adults na din po kami, madalas sa mga kaibigan ko, lalo na kung sakaling galing sa industry, o kahit hindi po. Sa akin kasi, hindi mo pwedeng kontrolin ang isang tao, diktahan sa mga gagawin o paano siya makikitungo sa ibang tao. Para sa akin, mas
maganda na secure ka dun sa friendship mo, dun sa tao. Sino na lang ang kaibigan mo ngayon sa show? Sa akin po, yung mga Yung aso namin. Aso namin si Tito. Naka-cute. Grabe talaga. yun. Pero yung mga kaibigan ko sa showbiz, Siyempre well, nabawasan sila, di ba? meron din po. Pero sa akin po, I Does don't it really feel like- matter? Showbiz? Sa akin po, yung mga kapwa kong musikero, sila Sandra Budlo, Ah, okay. sila Arthur Miguel, yung mga kasamahan ko, si Ella Nympha, Okay. yung mga galing sa serye na ginawa ko ng Teen Clash, sila Gail Panawi, Spana, and yung mga ibang artista po doon. And syempre, Madali ka bang mag-forgive? pagdating sa forgiveness, para sa akin po pagdating sa forgiveness, sa tingin ko po, pag nararamdaman ko na sincere yung tao, kaya ko naman po gawin yun. Pero, I can forgive, but I don't forget. Hindi na kayo nagkita. Ni... Aljon. Ni Ano ka ba? Ni Aljon po, kaibigan pinag-uusap. Kaibigan. Hindi na kayo nagkita ni Francis. I haven't seen her post for a while now. Last year pa po kami nagkita. Siguro po nung sa Amerika po kami. Nagkaroon ng gap na hindi kayo nakita. Hindi pa po kami nagkita. Simula. Do you still want us to see her? Sa akin po, I think mangyayari din po yun dahil maliit pa naman po yung industriya. May dapat ba kayong pag-usapan? Sa tingin ko po na pag-usapan na po namin ng lahat ng kailangan namin pag-usapan. Working with her soon. Working with her. Kung nabigyan ng pagkakataon. Okay pa sa'yo? Pagdating sa working, I guess like in terms of acting and singing, ako po kasi masasabi ko mas ang priority ko ngayon talaga is music. And sa akin po, I'm really focused on yung sarili kong music and naka-line up na din po yung mga collaborations na gagawin ko this year. So, nandun po ako sa punto na mas nakatutok po ako doon. But, maganda man po yung project. I mean, sino ba naman po ako na para pagkitan talaga yun. It goes down to yung role, yung magiging participation. And yung pangkalahatan po, kasi yun po yung Aficionado, Maingay.